Hi everyone, Angel Day here and welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we are here in Japan! We are back in Osaka. Third time. Kasama namin si Papa. Hi ka, Papa. Ayan. Dumating na kami actually kagabi from Kansai International Airport. Dumiretso kami dito sa Kyoto. Actually, mali. Wala tayo sa Osaka. Nasa Kyoto tayo. Ano ba yan? We're going to stay here for 2 nights and then lilipat kami sa Osaka. But before anything else, ayan, kakain lang kami ng breakfast. Convenience store breakfast. So we have coffee, spam musubi, ito, onigiri. Ayan, bubuksan natin. Anyway, from Kansai Airport, nag-book kami ng Haruka train. Yes, JR Haruka train going to Kyoto. That's 75 minutes. Binook lang namin siya through Klook. Binili ko lang siya nung nandito na kami sa Japan kasi nag-worry ako na baka hindi namin maabutan yung last train, which is 10 p.m. Dumating kami dito 7 p.m. Tapos nakarating na kami sa arrival area mga 8. Ganun. So, naabutan namin yung 9:30 train. Hindi naman kami na late. And then, pagdating sa Kyoto Station, itong Airbnb namin is just 8 minutes walk. So, super convenient. First time di Papa sa malamig, kaya lamig na lamig siya. So, prepare, syempre, Heat Tech, the best from Uniqlo. Pero mamaya bibili kami sa GU kasi sabi ng friend ko, mas mura daw doon. For today's agenda, we're going to Nara. Actually, lahat ng pupuntahan natin is napuntahan na namin ni Miguel. I-tutor lang namin si Papa. Actually, yung pinaka main na gusto kong i-share dito sa vlog is yung food. Marami tayong mga bago ito-try na food and restaurants dito sa Japan. Papunta na kami sa Kyoto Station. Tapos from there, pupunta tayo sa Nara. May binili kami na Kansai Mini Pass. So, magagamit namin siya papuntang Nara, papuntang Osaka, pwede rin pa Kobe. Actually, Universal Studios kasama din doon. But, I don't think mag-Universal pa kami kasi may kasama kaming almost senior. Baka mapagod siya doon. Ano lang kami, chill, very chill para kay Papa. Lamig na lamig. We're claiming our Kansai Mini Pass. Please take your ticket. Thank you very much. Ayan na yung tickets natin. We're riding the bus to Nara Park. Ayan na. Ayoko. Ang lambing mo naman. Sana pa na? Ay, dyan Must try dessert dito sa Japan. Creamy ice cream. 800 yen. Kahit malamig, guys. Sobrang sarap niya. We're back at Nakatanido Mochi. So, ito yung popular mochi dito sa Nara. Okay, this is the mochi. Sarap yan. Sarap, di ba? Ready for lunch, tonkatsu gamko here in Nara. Food is here. So we're here at Fushimi Inari siya. Ang lamig, guys. Nakikita nyo, ayan. Nasa likod yung ating entrance.
It's 3:42. Papunta na kami sa Hokanji Temple. So, isa ring tourist spot. Maganda siyang picture spot. Yun lang, medyo gloomy, maulan. So, I'm not sure if masusulit namin yung pagpunta. Pero okay lang. Malapit lang naman. We're just waiting for the bus. Dahil maulan, pumasok kami dito sa parang meron silang mga Wagyu sushi, tas Wagyu skewers. So, tinatry lang namin. So, we have Wagyu sticks and Wagyu sushi. Let's try. Lambot. Matcha. Wow. And tiramisu. Yum. Andito kami sa matcha house. We're trying their matcha latte. Plain powder. As someone na hindi fan ng matcha, medyo lasang-lasing pagka-matcha niya. Pero masarap. Masarap naman. So, kakatapos lang namin mamili. And just a tip, if kailangan nyo ng mga clothes like heat tech, ganyan, dito na kayo mamili kasi mas mura. Tapos may 10% off pa because of the tax-free. So now, kakain na kami Ichiran for dinner. Laok mo pa data, di ba? Limas. Day 2 here in Japan. And for today, kakaiba ang gagawin namin. Ewan ko dito kay Miguel, naisipan lang niya na mag-samurai experience kami. So this is going to be our first time to do it. Yay! It's a sunny day today. Sana tuloy-tuloy, pero medyo makapal yung mga clouds. So feeling ko uulan later, pero sana naman hindi na. But anyway, on the way na kami doon. Medyo nagmamadali na kami dahil late na kami. Eto na guys, tayo ay magsa-samurai. Hello. So it's gonna be private for you guys today. Oh, it's just us. Just the same line as the previous one. Okay. Low is good. And then you're gonna go one more time, cross it. X. Snappy. So up and down. Yeah! Up. So up and down. Yeah! Two things you need to do when you throw. One is to throw very fast, very strong, with confidence. Second of all, you want to make a spin. Make it spin as much as possible. So hopefully this works, something like this. Spin as much as possible. Take aim, go! Ang saya! Tuwag-tuwa si Miguel. Meron siyang tour guide. I-explain niya kung saan nanggaling yung mga samurai, ba't may mga ninja. In fairness, ang dami ko Iba-ibang natutunan. period in Japan. Oo, if you're into this stuff, fun din siya. It's a different experience. May nakita kaming ukay-ukay. Yan, namimili si Papa. Sobrang mura. May nakita si Miguel na Columbia jacket. It's just 820 pesos lang siya. And may mga Nike, Adidas, as in branded. So I suggest, kung wala kayong masyadong winter clothes, magbitbit na lang kayo for 2 days, ganyan. Tapos, maghanap kayo ng ukay-ukay dito sa Japan and dito na lang kayo mamili. And swerte namin kasi yung Airbnb namin may libreng laundry. So, ilo-laundry na lang namin para magamit namin yung damit. Ito yung name ng store, guys. Angkor Used Clothing Store. For lunch dito tayo sa Kura. First time ko matry to. Mura lang to eh. Yan, 150 yen, I think, per plate. Anong gusto mo pa? Guys, in fairness, masarap siya. And 55 pesos or 60 pesos lang pala yung ganito. So, super mura, sulit, quality, masarap. In fairness. Highly recommended. We are finally here Nakapudpudot. sa Arashiyama. So, pupuntahan namin yung Bamboo Forest. Nag-bus lang kami and then train.
Mabilis lang naman yung commute and nagamit namin yung JR Kansai Pass namin. Nadaanan namin tong Roy's Chocolate. Para lang siyang, as in literal sasakyan siya. Bumili kami. Masarap guys yung may chocolate with chips. Mura lang dito. Yan is parang 350 pesos lang. Pumasok kami dito sa Tenryuji Temple. I'm not really sure if I'm pronouncing it right. So, this is what it looks like. Ang ganda ng mga garden. Yung entrance pala is 500 yen lang. Hindi lang yung Bamboo Grove yung dapat yung puntahan dito. Try nyo rin dito sa temple na to. Super nice. Ang ganda. Tapos, may mga upuan naman. So, pag pagod na kayo, ayan, pwede na kayo umupo dyan. Maraming stores around. You can buy food, mga street food, mga pasalubong. Until 5 p.m. lang to guys. So, Mostly. yes, make sure to come early. Maraming pwedeng gawin dito. Nagpahinga lang kami sa Airbnb saglit. Tapos dodonki kami and then dinner. Malapit lang walking distance ang lahat. We're here at Don Quixote. Dami niyong mabibili dito guys. Ayan, mga KitKat, mga pasalubong. Nandito na kami sa Yodobashi. Napabili si Miguel ng Osmo Pocket 3. Yun yung ginagamit ko every time I vlog. Nag-share kasi ako lagi. Yeah. So, I bought my own. Yes! We are having omurice for dinner. According to Miguel, ni-research niya, ito daw yung pinakaunang omurice restaurant sa Japan. We are going to try this one. Steak omelette rice. Tapos, ito yung mga bestseller din nila. Ito may hamburger naman. And then, ito, beef stroganoff with mozzarella cheese. Oh, sausaw na. Sausaw na. Yung egg. Chewy siya. I don't like it. Ito, so-so. Yung kay Miguel, yung masarap. Yung typical omurice. It's laundry time. May mga damit kaming kailangan labhan. Yung mga pinamili nila kanina. And may libre ng sabon, guys. While waiting for our laundry, andito kami sa parang common area. In fairness guys, super nice dito sa Airbnb na to. Kasi meron siyang parang mini kitchen. May mga microwave, tas may mga bowls, initan ng tubig. And then dun yung laundry area and yung elevator papunta sa mga rooms. So yeah, it's a work night. Work laundry night. Guys, good morning. We are ready to check out and move to Osaka. Anyway, I'm gonna show you our room. Pagpasok natin, ito na agad yung shower. Wait, let me show you. Ito na agad yung shower. And then, dito naman sa side na to yung toilet. And then, ito na yung room. So, isang room lang kami, tatlo kami. Kami ni Miguel dito sa double bed. And then, si Papa dun sa single bed. Then, meron tayong table dito. Merong ref dyan sa baba. May mga baso, initan ng tubig. And marami namang mga saksakan. Saksakan dito. May saksakan din doon. And then, meron tayong maliit na table dito. Meron siyang vacuum, kompleto sa mga towels. Meron tayong vault. And then, meron din tayong iron. So, kompleto naman, guys. And meron din silang pinrovide ng mga room slippers. We booked an Uber papunta sa Kyoto Station kasi sobrang dami naming maleta. Actually, kaya naman siyang lakarin. It's just that ayaw naming mahassle. Chinek ko parang around 1,000 yen or like 2,000 yen lang. Like 500 pesos. So, mas okay na sa akin mag-book ng Uber kesa i-drag namin siya papunta sa station. Finally guys, nakarating na kami sa Airbnb namin. It was a struggle. Pero kinaya naman. We'll do a quick house tour. Maliit lang siya na house. Mura lang din tong Airbnb na to. Ilalagay ko lahat ng details sa description box. Of course, I will show you what this house looks like. Meron tayo dito ang cabinet for your shoes and may slippers din silang provide. Meron din silang mga umbrella. We have a small ref right here. Meron tayong microwave, rice cooker, initan ng tubig, induction cooker, may maliit na sink, mini dining area. And then we have 2 rooms. Hi pa. 2 single bed. Ayan. And then, may sabitan ng mga jacket, maliit na table. And then, sa isang room naman, ayan, meron din tayong 2 single bed, maliit na table, and sabitan ng mga jacket.
And dito yung CR. Maliit lang yung CR. And first time ko maka-experience ng CR dito na walang bidet. Oh my God. This is the saddest part. So, I don't recommend this Airbnb dahil doon. Pero yun, mura kasi siya eh. So, I guess, kaya ganun. Pero first time ko maka-experience dito sa Japan ng toilet na ganito. Meron tayong washing machine, but I think walang dryer to, so hindi rin natin siya magagamit. So yun guys, that's our house tour. Nandito na kami sa Namba Station. We are looking for Gyukatsu, my forever favorite restaurant here in Japan. Finally, oh my God guys, the best ever. Ang daming tao, guys. Okay, post dito. Another day, another Crimea ice cream. Mahal din ito 800. 350 pesos. 50 isa? May na-ice cream. Andito kami sa Osaka Metro. Rename namin yung unlimited bus, train rides namin. Pero dito lang sa Osaka. So, ito siya. 2-day pass, Osaka Metro. Nabili ko to sa Klook. Mura lang siya, parang mga 400 pesos. So, since dito lang naman kami sa Osaka, hindi naman na kami lalabas, magagamit namin to. For dinner, mag-street food tayo. Try natin yung mga famous street food sa Dotonbori. First on our list is this king crab legs. Ayan, nakapila na si Miguel doon. It's 1,500 per order. Nag-order kami ng isa lang just to try it out. In fairness guys, masarap siya. I approve. Marami naman yung laman. For 1,500 yen, sulit na siya. Ako muna para kung mainit. Mainit, hindi. Next stop is okonomiyaki and yakisoba. Masarap yung okonomiyaki. Yung nakasoba so lang. Happy birthday to you. At andito na si Jamie. You're 20 na! Good morning! Ohayo! Papunta na kami sa Osaka Castle. Napunta na namin yun before, pero dadali lang namin si Papa doon. I hope ma-appreciate niya. Very chill day lang today. It's Miguel's birthday! Hi! Show yourself! Hello, hello, hello. Osaka Castle. Di na kami papasok kasi sobrang haba ng pila. So, don't come on a weekend. At least nakita ni Papa yung Osaka Castle. Nasa Daiki Suisan kami. It's a conveyor belt sushi again. So, tatry namin to. I-compare natin sa Sakura kung anong mas masarap. I think mas mahal to, Daiki Suisan. Mukhang mas promising to dahil ang dami nating options. Dampot ka lang. Yay! I guess mas mahal. Daikin Suisan. Sobrang gigil na ganyan. Sobrang sarap. Oh my God. Mas mahal siya. A lot more expensive than Kura, but better. For Miguel's birthday dinner, we are going to eat here. Matsusakagyu Yakiniku. So, second floor. Let's go. Bawal naka-shoes sa loob. So, tatanggalin natin siya. Legit Japanese experience, guys. Let's go. So, ito yung order namin. The premium full course, it's 9,800 per person. Ayan yung mga inclusions. Let's hope this is worth it. Ang dami ko nakita sa TikTok review. Sabi nila super sarap daw to. First is, it says parang tataki. Eat it daw with the vegetable. Diba? Grabe yun.
This is your type of meat. Ako okay lang po sa akin. Mas gusto ko yung kanina. Super sarap. Pwede mo kayo mag-utsa? So yung sausawan natin is egg yolk with some sauce. That's good. Yes. Second ka pa rin. Happy birthday to you. Yay, happy birthday! For a few drinks before going to sleep, dito kami sa Moonwalk. Mura daw yung mga drinks dito. 250 yen and then until 5 a.m. siya. So this is what it looks like sa loob. Maliit lang siya. Ito yung mga drinks nila guys. Cutie lang yung size. So I guess kaya siya 250 yen lang. Cheers! Cheers! Okay naman yung drinks for 100 pesos. Pwede na siya. Medyo nakakalasing rin pala siya, no? Sa una parang wala lang lasa, pero okay siya, in fairness. And may bayad na 500 yen per person. Ano tawag doon? Table fee? Table Parang ganun. fee, yes. Parang table fee, yes. Hi guys! Good morning! Magpa-flight na kami tomorrow at 8 p.m. So today is a little bit of, syempre, food and shopping. Hindi na kami mag-tourist spots today. Gusto ko lang din i-share na tong Airbnb namin, I don't really recommend it kasi malayo siya sa Dotonbori. And hindi talaga ako natuwa dito. Ito lang yung pre-provide nila na towel. So, mura siya, yes. Kung pag nagtitipid kayo and you don't mind na medyo malayo siya and ganun yung towel na makuha nyo, it's fine. It's really affordable. Ilalagay ko na lang din yung link nito sa description box just in case okay lang sa inyo yung mga yon. But for me, personally, I don't recommend it. So, ayun guys, pupunta kami sa Kuromon Market which we can eat mga seafood, oysters, fresh na mga sashimi, sushi, all those stuff. So, we'll update you guys. Malapit lang din yun sa Dotonbori. So, papunta na kami doon. Wow! Super sarap nito. Kailangan niyo i-try ito. Ito yung mga in-order namin. We have Kobe beef bowl. Meron tayong oysters. Meron tayong king crab, salmon, gulay, squid, and then octopus. Yum! For dessert, mochi strawberry. There's a llama eating the kahoy. Capybara. A single capybara. Hi, capybara. Hi! Hi! Oy! Hi! You look like my baby. Lighter version. Sit. Good boy. Cute. Okay guys, finally nakapag-ani meal na kami. Pinili namin yung 1 hour lang. It's around 2,000 yen. Tapos kailangan nyo mag-order ng drink. Okay naman yung experience. Kung gusto nyo makita ng capybara. And llama. And llama. And yung llama kinakain yung kahoy doon. Now, we're just going to roam around and shop. Pasalubong, ganyan. And syempre yung mga pansariling shopping. Lalo na GU. GU is the best. Walang GU sa Pilipinas, kaya yun talaga yung binibili ko dito sa Japan. Sorry guys, hindi na namin kayo na-update, but ayan, ang dami naming napamili. Kung ano-ano. I-share ko sa inyo
a bit yung mga pinamili ko and yung mga highly recommended kong dapat yung bilhin dito sa Japan habang nag-empake ako dahil tomorrow flight na namin. Yung suot ko ngayon na skirt is from GU. Ayan, so skirt siya, may short siya sa loob. And then, mahilig din akong bumili ng sleepwear sa kanila dahil good quality and affordable. So, ayan, meron tayong panda long sleeves na silk pajama. Ayan. And then, bumili rin ako nitong heart naman na version. Heart print. And then, ito, meron na akong 3 colors nito. Bumili pa ako ng, ayan, 2 colors. This is a lounge set. Ginagamit ko siyang pambahay. Ito yung top. Ayan, t-shirt lang. And then, shorts. Very comfy to as in. And good quality material siya. Ang binibili ko is size medium. Kasi ayokong hapit na hapit siya sa katawan. And then, sa shoes, ito yung nabili ko. This is from Onitsuka. This is my first Onitsuka pair. Nasuot ko na siya kahapon. And comfy siya in fairness. Ang cute din ng color. As a beige and white girl, I really love this. And since this is Japan made, of course, mas mura ang Onitsuka dito sa Japan than in the Philippines. Move on naman tayo sa aking mga donkey purchases. Meron tayong mga chocolates. Sobrang gusto ko tong chocolate na to. And mura lang siya. Chocolate crackers. Parang ganon. Ayan. So, yung mga binibilhan ko lang naman is yung mga kapatid ko ng mga pasalubong. Bumili rin ako ng wasabi. And then, sinabi lang to sa akin ng friend ko. Maganda daw siya. So, hair oil. The brand is And Honey. And then, Kit Kat. Ito yung pinaka-favorite ko na flavor ng Kit Kat. Bumili rin ako nito makeup remover from Biore. Kasi this is water-based daw. Ayoko ng mga oil-based na makeup remover kasi mabilis maglagas yung eyelash extensions ko pag oil yung ginagamit ko. Then, kumuha ko ng puree, strawberry, and peach. Dapat yung premium yung bilhin nyo. Mas masarap yung premium. And then, meron tayong Ichiran noodles. Again, para sa mga kapatid ko to. Yun yung usually binibili ko dito sa Japan. And I highly recommend that you guys purchase them. We are now ready to check out sa aming Airbnb. Magta-taxi na lang kami papuntang Namba Station dahil masyadong maraming transfer and masyadong nakakapagod kung magte-train kami. We are here at the train station. Ready na for Kansai Airport. Actually, sobrang aga pa, pero gusto namin mag-explore sa airport. Wala na rin kaming magawa dito, so it's better to go early na lang. Doon na lang kami mag-aantay at magpapahinga. We are finally at the airport. In fairness, very, very convenient yung train nila going here, which is the Nankai Rapid Train. Yun yung bilhin yung ticket. Binili namin siya dun sa parang ticketing area. It's around 500 pesos each lang. Very, very convenient instead of riding a taxi, ganyan, kasi sobrang mahal. Like, times 10 yung price. So, better mag-train na lang kayo. Very convenient lang. As in, pagbaba ng train station, andito na agad kayo sa airport. Naantay na lang namin yung check-in namin. So, yun guys, we are ending our Kyoto, Osaka, Japan vlog. As usual, everything you need to know is nasa description box na. So, if you have any questions, just comment below. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Till my next vlog. Bye!